Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng 2 minor de edad, planado ayon sa PNP. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas na maamyendahan ang Juvenile Justice Law. PNP pabor na ibaba sa 12 taong gulang ang minimum age of criminal liability. Doorbox ban muna sa Pilipinas matapos mapag-alamang naglalaro nitong isa sa mga sospek sa pamaril sa Tacloban City. Resigned Ateneo men's basketball team head coach Tab Baldwin humarap na sa NBI. House Prosecution Panel hihirit na palawigin pa ang pre-trial conference dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan. Metro News, 1.7 billion pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Maynila. Science and Technology News, Interstellar Comet 3I Atlas natuklasang nasa 12 bilyon taon na ang tanda. Lifestyle News, tinakaw na painting ni Pablo Picasso natuklasan sa isang drug raid sa Paris. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa UK ang solo album ni Paul McCartney. Anong album ito? Alamin. Balitang kakaiba, award-winning fried chicken restaurant sa Japan. 6 na dekada nang hindi nagpapalit ng mantika. Oras po natin na 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Lumalabas sa paunang investigasyon ng pulisya na planado ang naganap na pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City na ikinasuwi ng 3 mag-aaral. Ayon kay Region 8 Police Director Brigadier General Jason Capoy, may nakalap silang impormasyon na buwan pa lamang ng Mayo ay pinagplanuhan na ang krimen. Anya, may partikular umanong target ang mga suspect ngunit hindi nila ito nakita sa araw ng insidente. Dahil sa hindi nila matagpuan ang kanilang target, nagpaputok na lamang ang mga suspect sa loob ng paaralan na naging dahilan ng pagkamatay at pagkasugat ng ilang estudyante. Hinahayag naman ni PNP spokesperson Colonel Alan Reyco, noong Lunes ay maagang pumasok at nag-usap pa ang 2 minor de edad sa loob ng CR ng paaralan sa loob ng 1 oras bago sinimulan ang krimen. All indications point to the fact na na-plan po talaga. Yung kagaya nga po nun na, yung araw na lang po na mismo, nung June 22, ay maaga po silang pumunta. So siguro lalo nilang pinalis yung plan nila dun sa loob po ng comfort room. Talagang hindi po heat of the moment to. Hindi po yung papasok sila ay nagpaputok na. So nag-usap pa po sila sa CR more than an hour bago po nila ginawa itong krimen na ito. Samantala, kinumpirma ni Capoy na nirelieve na sa pwesto ang pulis na tiyahin ng isa sa mga minor de edad na suspect. Ayon kay Capoy, nasa restrictive custody na ngayon ang policewoman na nagwamay-ari ng baril na ginamit ng kanyang pamangkin sa pamamaril. Samantala, Digital Watch iminungkahi ng PNP na gawin ng mga magulang at guardian sa kanilang mga anak. Report hatid ni Angel Garcia. Nananawagan ng Philippine National Police sa mga magulang, guardian at guro na higpitan pa
ang pagbabantay sa paggamit ng social media at mga gadgets sa mga minor de edad, kasunod na rin ang madugong pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang mga magulang at guardian ang nagsisilbing unang depensa upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga banta at negatibong impluensya sa online world. Binigyan din pa ni Nartates sa kailangan na maging mapagmatiyag ang mga magulang sa mga aktibidad ng kanilang mga anak, lalo na sa mga kanilang mga pinapanood, nilalaro at makikipag-ugnayan sa internet. Hinihimok din ng pambansang pulisya mga guro at school administrator na makipagtulungan sa pulisya sa pagpapatupad ng tinatawag na digital watch upang maagang matukoy ang mga senyales ng pagbabago sa asal ng mga estudyante at maagapan ang anumang posibleng panganib. Kabilang anya sa mga red flag na dapat bantayan ay ang pag-iwas ng bata sa pakikisalamuha sa iba, labi sa pagkahumaling sa mararahas na imahe o nilalaman at paggamit ng radikal o yung agresibong pananalita. Kapag napansin ang mga naturang warning sign, agad iulat sa lokal ng pulisya o sa mga otoridad ng paaralan upang maibigyan ng kaukulang aksyon. Sinabi pa ni Nartates na nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Department of Education para sa pagpapatibay ng mga school safety protocols. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Susuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang panukalang makatutulong sa mga kabataan at magpapalakas sa pagpapatupad ng batas. Pahayag ito ng palasyo sa gitna ng mga panawagan na amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act para maibaba ang age of criminal liability kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikita ng Malacanang na makatwiran ang panukalang amyendahan ng Juvenile Justice Law, ngunit kailangan mo ng masuri ng Pangulo ang pinal na bersyon bago ito pagpasyahan. Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. Sinabi rin ni Castro na isa sa mga nakikitang kahinaan sa kasalukuyang batas ay ang kawalan ng sapat na intervention sa mga batang nasasangkot sa krimen dahil kadalasan ay hindi naihahain ang kaso o agad silang napapakawalan. Itong batas po natin ngayon, hindi naman ibig sabihin na pag ikaw ay 15 and below, definitely wala kang criminal liability pero may mga interventions na gagawin para ikaw ay yung attitude, behavior mo ay makorek. Ang tingin natin na medyo may pagkukulang dito dahil pag inisip natin na 15 and below, hindi na kinakasuhan. Pinapakawalan na lang. Nawawala yung pagpapa-implement, pag-i-enforce nung sinasabing intervention. So isa yan sa nakikita natin na kakulangan. Binigyan diin ng palasyo na bukas si Pangulong Marcos sa mga reformang magbibigay ng pananagutan sa mga lumalabag sa batas habang pinangangalagaan ang kapakanan at kinabukasan ng mga bata. Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa panukalang higpitan ang paggamit ng social media ng mga kabataan. Detalye ihahatid ni Chanel Salazar. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukalang higpitan ng akses ng mga kabataan sa social media kasunod ng mga pangamba sa epekto nito sa asal at kaligtasan ng mga menor de edad. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-uusapan na sa loob ng pamahalaan ang mga posibleng hakbang upang mabantayan ang paggamit ng social media ng mga kabataan. Lumakas ang panawagang ito matapos lumabas ang ulat na ang mga menor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay umano'y nahilig sa mararahas na online games. Actually, napag-usapan po yan na nai-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Kabilang sa mga pinag-aaralan, ang paghihigpit o pagbabawal sa mga aplikasyon at online content na maaring humikayat o magtulak ng karahasan.
Umaasa rin ang Malacanang na makakapagbalangkas ang Kongreso na mga hakbang at batas na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga kabataan laban sa mga panganib sa online platforms. Matatanda ang ilang bansa na rin ang nagpatupad ng mahigpit na regulasyon sa social media access ng mga menor de edad dahil sa mga issues sa mental health, online safety at exposure sa mapaminsalang content. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Pabor ng Philippine National Police o PNP na ibaba sa 12 taong gulang ang minimum age of criminal liability mula sa 15 taong gulang. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, nakikita ng pulisya ang pangangailangang repasuhin ng umiiral na batas dahil sa pagtaas ng bilang ng mga children in conflict with the law o CICL. Gayunman, nilinaw ni Ko na hindi otomatikong mananagot ang isang bata dahil lamang sa kanyang edad. Mananatili anyang mahalagang batayan kung kumilos ito ng may discernment o sapat na pag-unawa sa kanyang ginawa nang maganap ang krimen. The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old po. Hindi naman po linggit sa kaalaman nyo siguro, ma'am, na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa. Sa kaso ng Tacloban school shooting, sinabi ng PNP na maaaring sumailalim sa regular na paglilitis ang 15 anyos sa suspect kung mapatutunayang kumilos ito ng may discernment. Samantala, ang 14 anyos sa suspect ay ilalagak sa isang child protection facility ng DSWD dahil sa bigat ng kasong kinakaharap nito. Malinaw naman po sa batas natin, yung una po, yung 15 years old. So, pag 15 years old and one day ay considered as above 15 na po. So, siya po ay mag-undergo at most probably makikita po ng DSW that he acted with discernment. At siya po ay will undergo regular trial, formal trial. But of course, while observing yung child protection protocols. Yung isa naman po ay mandatorily na makocommit po sa child protection facility ng DSWD. Hindi po natin sila since the nature of their offense is grave. Yan po ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco. Samantala, panukalang ibaba ang age of criminal responsibility sa 10 years old, malupit at hindi makatao ayon sa isang mambabatas. Detalye hatid ni Grace Mariano. Kinondena ni House Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang panukala ni Senator Robin Hood Padilla na ibaba sa 10 taong gulang mula sa kasalukuyang 15 anyos ang age of criminal responsibility. Git ni Tino ito ay mali at barbaric o malupit at hindi makatao sapagkat hindi dapat ikulong ang mga bata dahil sa kapabayaan at kahirapan. Nag-ugat ang panukala ni Padilla kasunod ng insidente ng pamamaril ng 2 menor de edad na estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 ang nasawi at marami ang nasugatan. Pero sa kabila nito ay binigyang diin ni Tino na ang mga bata ay hindi kriminal at sa halip ay biktima lang din sila na nangangailangan ng pag-asa, edukasyon at pag-aalaga, hindi ng kulungan. Babala pa ni Tino, tutumbukin ang panukala ni Padilla ang mga batang mahihirap at hindi nabibigyan ng oportunidad habang ang mga bata na mula sa mayayamang pamilya ay makakalusot. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Samantala, pansamantalang nakaban sa bansa ang gaming application na Gorbox kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Lunes na ikinasawi ng 3 mag-aaral. Batay sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, ang isa sa 2 suspect sa pamamaril ay avid player na naturang online game na tila nakapagpapakita ng graphic depictions ng karahasan. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Undersecretary Aboy Paraiso, pansamantala na nilang pinablock ang Gorbox sa gitna ng investigasyon. Sa pamagitan anya ng pagban sa laro ay napahihintulutan ang mga otoridad na isagawa ang malalimang assessment. Iginiit ng CICC na hindi nila maaaring basta na lamang ipagsawalang bahala ang online influence na maaaring nakaapekto kung bakit nangyari ang pamaril sa loob ng paaralan. Inihayag din ng CICC na ipinatutupad din ang monitoring efforts upang matukoy ang mga online spaces na posibleng maging banta sa mga batang users at matiyak na makapagpapatupad agad ang mga interventions. Samantala, mga kabataang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, maharap pa rin sa involuntary confinement ayon kay Senator Kiko Pangilinan. Conde Batak sa detalye. Pinasinungalingan ni Senator Kiko Pangilinan ang akusasyon na dahil mga bata ang nagkasala ay walang pananagutan sa batas at dapat na pakawalan. Kaugnay na rin ito sa 2 minor de edad na sospek sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mga kapwa estudyante. Sa Facebook Live ni Pangilinan, ipinapaliwanag nito ang iniakdang batas na Juvenile Justice and Welfare Act kung saan nakasaad sa batas na kapag heinous crime ang kaso ay maaaring magkaroon ng minimum na 1 taon na involuntary confinement. Ibig sabihin, hindi maaaring pakawalan ang isang batang nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Minimum lamang anyang 1 taon pero maaari itong maging 2 at 3 taon depende sa magiging takbo ng kaso at kanilang rehabilitasyon. Bukod dito, may mga aktual na kaso ng mga minor de edad na nagkasala ng heinous offenses at alam na ang tama at mali at nasentensyahan at naparusahan at ngayon kasalukuyang nakapiit dahil sa bigat ng paglabag sa batas. Hindi totoo at hindi tama na sabihin itong mga nagkasala ngayon sa kasong ito sa Tacloban ay dapat pakawalan. Kontra sa batas yan. At pag pinakawalan sila, mananagot sila. Meron silang criminal liability yung mga nagpapakawala ng mga minor de edad na nagkasala. At isa pa sa mga magulang, pwede kayong managot. Maging danyos perwisos, even criminal liability. Kung kayo ay nagkulang sa pag-alaga at kayo ay naging sangkot o kasabwat dito sa naging hindi tamang pagkilos ng mga bata. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, pamaril sa loob ng isang classroom sa Tacloban City dapat may managot ayon sa isang civic organization. Gina Mape sa report. Nananawagan ng grupong nagsusulong ng karapatan ng mga kabataan na suriing mabuti ang dahilan sa naganap na trahedya ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Naniniwala ang Child Rights Network na dapat may managot sa insidente at alaming mabuti kung paano nagkaroon ng baril ang mga kabataang sangkot sa insidente. Nanindigan ng Child Rights Network na walang puwang sa mga paaralan ang mga baril at hindi dapat nakakahawak ng baril ang mga bata. Apela ng grupo sa pamahalaan, mga eskwelahan at mga civic society organization na simulan na ang dialogo kung paano gagawing ligtas ang mga paaralan na iwasan ng bullying at iba pang uri ng karahasan. Tiyakin na ang mga mag-aaral ay may suportang kailangan para sa kanilang mental health at sa panahon ng kanilang pagkabalisa. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, humarap na sa National Bureau of Investigation o NBI kahapon sa resigned Ateneo de Manila University men's basketball team head coach Tab Baldwin. Si Baldwin ay ipinatawag ng NBI upang magbigay ng kanyang statement para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay sa pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team-building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Tikom ang bibig ni Baldwin nang tanungin ng media kaugnay sa nangyaring insidente.
Masbate. Samantala sa isang ambush interview, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nais sana nilang tapusin ang investigasyon noong nakaraang linggo, ngunit may ilang personalidad na ipinatawag ng ahensya na hindi pa nakakaharap dahil sa nauna ng mga commitment. Ngayong linggo anya na ang panibago nilang target na tapusin ito. Natapos na rin ng NBI ang autopsy report ni Nabater Bonya at Adili at ibibigay ito sa kanilang mga pamilya. Ikukumpara naman ng ahensya ang magiging pahayag ni Baldwin sa kanyang naunang ibinigay na salaysay sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. 774 Balita Ngayon. Hihilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na palawigin ang pre-trial conference hanggang sa Sabado sa halip na hanggang Huwebes lang. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, ngayong araw ay magsusumite sila ng manifestation sa Impeachment Court para maisagawa hanggang Sabado ang marking of evidence na binubuo ng libu-libong pahina ng mga dokumento. Binanggit naman ni House Lead Prosecutor Representative Jerby Luistro na nakikipag-ugnayan na sila kay Senate Secretary Renato Bantug kaugnay ng usapin. Sinabi pa ni Luistro na plano rin ng prosekusyon na dagdagan ng 4 na teams na nagsasagawa ng marking of exhibits upang mabilis itong matapos at hindi maapektuhan na nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot sa 1.7 billion pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng pinagsanib na operasyon ng Bureau of Customs, National Bureau of Investigation, Bureau of Internal Revenue at Philippine Coast Guard sa isang shipping facility sa Tondo, Maynila. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natunto ng mga otoridad ang ilang light commercial vehicles na may karga mga container na idiniklara bilang mga consumer goods at ikinarga mula sa isang pribadong pantalan sa Cebu at saka dinala sa isa pang pribadong pantalan sa Tondo. Sa operasyon, natunto ng mga otoridad ang lahat ng 24 na container, kung saan 16 may natagpuan sa isang pribadong pasilidad sa Tondo, 4 ay nasa loob pa ng vessel, habang 4 ang nauna nang naipadala sa iba't ibang bodega. Ayon sa BOC, ang 24 na container ay naglalaman ng mga sigarilyong walang kaukulang tax stamps. Isa pang Metro News, Parañaque City Mayor Edwin Olivares na nanawagan sa DepEd at PNP na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa sexual abuse na nangyayari sa isang paaralan sa lungsod. Detalye po ihatid ni Joanna Bakiran. Nanawagan si Parañaque City Mayor Edwin Olivares sa Department of Education at Philippine National Police na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng isyu ng sexual abuse kung saan involved ang isang guro at mga mag-aaral sa Parañaque National High School. Ayon sa alkalde, ang nasabing aksyon ay hindi kailanman dapat nangyayari sa loob ng silid-aralan na inaasahang safe spaces para sa mga bata. Kasunod nito, suportado ng alkalde ang mga biktima sa pananawagan ng hustisya at pananagutan. Samantala, sinabi naman ng School Division Office ng Parañaque na kanila nang iniimbestigahan ng insidente. Ayon sa SDO, kanilang natanggap ang mga reports kaugnay sa mga umano'y sexual abuse na kumakalat sa social media. Tiniyak naman ng SDO sa mga mag-aaral, learners, personnel at stakeholders na ang mga aligasyon ay kanilang seryosong iniimbestigahan. Hinihimok naman ng SDO ang mga biktima, witnesses at informants na makipag-cooperate sa investigasyon sa pamamagitan ng legal.parañaque@deped.gov.ph at paac.parañaque@deped.gov.ph. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Joanna Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 99 centavos, nasa 69 pesos and 70 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 83 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 25 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office, pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, June 23, 2026 sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nag-aabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 4, 21, 41, 40, 39, at 52. Ulitin ko lamang po ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 4, 21, 41, 40, 39, at 52 na may jackpot prize na 128 million pesos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 44, 8, 32, 42, 12, at 27. Muli ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 44, 8, 32, 42, 12, at 27 na may jackpot prize na 39,677,280 pesos and 77 centavos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 30, 20, 11, 7, 36, at 1. Muli ang winning number combinations ay 30, 20, 11, 7, 36, at 1 na may jackpot prize ng 41,522,778 pesos and 58 centavos. Yan po ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, June 23, 2026 ng alas 9 ng gabi. Para naman sa ating jackpot estimates mamayang gabi, 79 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 47 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office, pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po si Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, nadiskubre ng mga siyentipiko na isang interstellar comet 3I Atlas sa pinakamatandang bagay na dumaan sa ating solar system na tinatayang nabuo pa noong 10 hanggang 12 bilyong taon nang nakalilipas. Ayon sa mga researcher, ang 3I Atlas na siyang ikatlong interstellar object na nakita sa ating solar system ay may kakaibang komposisyon na hindi katulad ng anumang bagay na nakita na natin sa ating paligid. Sinabi ni Martin Cordiner, isang planetary scientist at astrochemist na nagtatrabaho sa Goddard Space Flight Center ng NASA sa Greenbelt, Maryland, na ang nasabing comet na may diameter na 1.6 miles ay posibleng pinakamatandang bagay na naglakbay sa ating solar system. Ipinapakita ng datos mula sa James Webb Space Telescope na nabuo ang 3I Atlas sa napakalamig na kapaligiran na tinatayang nasa minus 243 degrees Celsius na mas malamig pa kumpara sa kung saan nabuo ang ating solar system 4.5 bilyong taon na nakalilipas. Dahil sa tagal ng panahon nito, ang comet ay nagmula pa sa panahon kung kailan nasa 13% pa lamang ang universe ng kasalukuyang edad nito matapos ang Big Bang. Sa kabila nito, mayaman pa rin ang comet sa mga organic molecule tulad ng carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen at sulfur na isang patunay na sagana na noon pa man sa mga planet-forming disk sa kalawakan. Nilinaw din ng mga siyentipiko na ang 3I Atlas ay isang natural na bagay sa kabila ng mga haka-haka noong nakaraan taon na maaari itong isang alien spacecraft. Ang 3I Atlas ay kasalukuyan ang papalapit sa orbit ng Saturn at inaasahang lalabas ito sa orbit ng Pluto sa taong 2029 at tuluyang lalabas sa ating solar system sa taong 2035. Lifestyle News. Lifestyle News. Ninakaw na painting ni Pablo Picasso natuklasan sa isang drug raid sa Paris. Detalye po ihatid ni Mika Fardo. Nadiskubre sa operasyon kontra ilegal na droga sa Paris, France ang isang mamahaling artwork ng Spanish painter na si Pablo Picasso na tinatayang nagkakahalaga ng hanggang sa 15 million euros o mahigit 1.04 billion pesos.
Narecover ang obra na magsagawa ng routine search ang Brigados Tupay Fund sa bahay ng tiyahin ng isang hinihinalang sangkot sa bentahan ng droga sa Ormison, Sirmar, isang suburb sa timog silangan ng kabisera ng France. Ayon pa sa mga ulat, pinaniniwala ang narecover na painting ay kabilang sa serye ng mga portrait ni Picasso kay Marie-Therese Walther noong 1937, bagamat hindi pa ito opisyal na pinangangalanan ng Alliance Police National. Kasunod nito, inaresto ng mga otoridad ang isang 37 taong gulang na lalaki na nagtatrabaho bilang gwardya sa isang kumpanyang nag-iingat ng mga mahalagang artwork sa Paris, matapos itong aminin na siya ang kumuha ng painting upang umano'y ilantad ang kakulangan sa seguridad ng pasilidad. Kinumpirma naman ng Piskalya sa Cavite na tunay na obra ni Picasso ang nirecover na painting na pag-aari ng isang babaeng Singaporean. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, nanguna sa UK ang solo album ni Paul McCartney. Anong album ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 24 taong 1989, nanguna sa UK album charts ang Flowers in the Dirt ng dating miyembro ng English iconic rock band na The Beatles na si Paul McCartney. Ni-record ni McCartney ang naturang album sa pagitan ng October 1, 1987 hanggang January 12, 1989 sa ilang studio sa London, England at Los Angeles sa USA. Ang Flowers in the Dirt ay nirelease noong June 5, 1989 sa ilalim ng Parlophone Records. Ang artwork ng album ay collaboration ng artist na si Brian Clark na nagpaint ng canvas at nag-arrange ng bulaklak na design ng album, habang ang may bahay naman ni McCartney na si Linda ang nag-produce ng cover photography. Noong March 2017, muling inilabas ang Flowers in the Dirt sa mas pinalawak na bersyon sa ilalim ng Paul McCartney Archive Collection Project. Ilan sa mga awitin na bahagi ng Flowers in the Dirt album ni Paul McCartney ay ang My Brave Face, Rough Ride, We Got Married kung saan co-producer si David Foster, at ang You Want Her To kasama si Elvis Costello. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, umani ng samot-saring reaksyon ng isang award-winning fried chicken restaurant sa Japan nang isiwalat nito ang sikreto sa masarap nilang fried chicken. Ayon kay Yoshihiro Chukiya, ikatlong henerasyong may-ari ng Wakatori Restaurant na nakasungkit ng Japan Fried Chicken Grand Prix mula nang magbukas ang kainan noong 1960 ay hindi pa sila nagpapalit ng mantikang ginagamit. Inihayag ni Yoshihiro na ang pinatandang mantika o age oil ang sikreto at pangunahing sangkap sa masarap nilang fried chicken. Nagbibigay niya ito ng komplikadong aroma at katangi-tanging lasa na hindi makukuha kung gagamit lamang ng purong bagong mantika, kaya mas lumalamang sila sa kanilang mga kakumpetensya. Ang revelasyong ito ng restaurant ay nagdulot ng pangamba sa publiko. Komento ng ilan, posibleng inilalagay na ng restaurant sa panganib ang kalusugan ng kanilang mga customer dahil sa paulit-ulit na paggamit ng mantika. Gayunman, mabilis na nilinaw ng Wakatori na maingat nilang pinapanatili ang kalidad ng mantika sa pamamagitan ng araw-araw na paglilinis, pagsasala at pagdaragdag ng bago. Tuwing gabi, sinasala ng mga staff ang mantika, nag-iiwan lamang ng kaunting bahagi ng lumang mantika bilang base ng lasa at saka ito hinahaluan ng isang bagong batch. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Miyerkules. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating question of the day. Ito po ang ating topic sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Dapat bang kasama ang mga magulang sa pananagutan sa asal ng kanilang anak? At bakit? Ayan, ulit po, dapat bang kasama ang magulang sa pananagutan sa asal ng kanilang mga anak? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating pong text line 0929-321-8738. Ulitin ko po, 0929-321-8738. At maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, June 24, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.